Eto na sa wakas, si Franz Castro ay sinampahan na ng kaso sa Kamara. At hindi lang bastang kaso ang sinampa sa kanya ha. Ang kaso ay isang ethics complaint. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod. No? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay. No? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. Anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi inirespeto yung rights of the IP no? In terms sa aming rights kasi hindi niya inirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat no. So ipangalawa parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo no. Parang walang respeto bakit nandiyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung pag-serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamanobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin no in behalf of Atamanobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Maaalala na itong si Castro ay nagbigay ng mga pangit na komento tungkol kay VP Sara nang ang Vice Presidente ay sumailalim sa budget hearing nito. Ang remarks ni Castro ay nagbigay ng samut-saring reaksyon. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President. Nakita niyo naman, binoykot tayo. Pero masarap tong lunch ngayon may pusit. Tsaka paella negra na talagang Tignan nga natin kung gaano kasarap. Sarap!
Ang sarap. Sana pala meron din umihaw na pusit. Bago ang video, ito ang nangyari nung budget hearing. Ating tingnan. Mukhang di na tayo sasagutin ng di na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair, kaya hinihiling natin sa Vice President o OVP na kailangan na maipaliwanag itong mga sinasabing item dito. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Kung may question at ayaw niyo pong sagutin nyo ng diretsahan na hindi po ako sasagot dun sa tanong. Ang problema po kasi, ang response ay naging hindi related dun sa tanong. Halimbawa, may tanong, ang sagot ay paglalarawan doon sa nagtanong. So, hindi naman yon klaro na hindi yon directly related dun sa tanong. Kaya, yun po, I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. And with that, we move to the next Madam Chair. person on the list. Madam Chair. Madam Chair. Hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Is Yes. this an inquiry regarding... What he said. Yes, and Yes, please, I ma'am. remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you may So proceed if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, Diba? ma'am. Thank you, ma'am.